Magandang araw po muli at muli po welcome tayo dito sa Huntahan ng Bayan TV. Anyway po, bago tayo magpatuloy, pasuyo na lang po, paki-like and subscribe. Kanina po nakita ko ito sa post ni Carpio. Ito po ay nakita ko sa Facebook. Ang ICC warrant ay ilalabas na sa September, pero ngayon po ay Oktubre 4 na yata. At meron din po akong nakitang interview kay Bongbong Marcos at ito naman po ang kanyang sinasabi. So ito po yan, pakinggan po natin. Recognize the jurisdiction of the ICC. Breakdown in the relationship. I mean, do you intend now to invite the ICC to the Philippines to conduct its investigation more fully into former President Duterte's murderous war on drugs? No, that would be a political move. And what we are, we do not play politics with jurisdiction and sovereignty. And the position that we've taken is that we do not recognize the jurisdiction of the ICC. So yan po ang pahayag ni Bongbong Marcos. Hindi ko po matandaan kung kailan itong interview na ito, pero parang kailan lang ito. At sinabi niyang wala namang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So walang kwenta. Walang kwentang pumunta rito yung ICC. At ito naman po ang naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa nang matanong siya sa kanyang pagpapile ng Certificate of Candidacy para sa pagiging senador muli. Inihayag ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroon umanong mga nagpapakilala na taga-ICC o International Criminal Court na tumatawag sa kanyang opisina at nagtatanong kung maaari siyang ma-interview. Sa kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy kanina, natanong si Senator Bato kung mayroon ng ICC prosecutor ang nakikipag-ugnayan sa kanya kaugnay sa issue ng extrajudicial killing sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, mayroon na umanong mga tumatawag sa kanyang opisina. Subalit ipinaliwanag nito na hindi niya sila pinagpibigyan dahil maaaring nanloloko lamang ang mga ito. Muli namang nanindigan ng mambabatas na walang jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Wala. Merong nag-contact sa opisina pero in-ignore man namin dahil alam mo namin na wala silang jurisdiction sa atin. So yan po ang naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa. May mga tumatawag daw sa opisina niya at nag-i-inquire kung pwede siyang makausap tungkol sa ICC, pero hindi niya raw ito pinapansin at ini-ignore na nila dahil alam niya na wala namang jurisdiction dito sa atin ang ICC. So yan po yung isang ginagamit palagi ng ibang tao. Actually, ang popular na gumagamit nito dati, ang isang tao na atat dito sa ICC na dumating sa Pilipinas at hulihin o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka yung kanyang mga kasama ay si Senator Antonio Trillanes. At lagi po nilang sinasabi na darating ang ICC, at itong ang latest na balita dati, ang sabi nila noong September ay darating ang ICC para dalahin yung warrant of arrest. Bago po yan, meron pa pong mga sinabi dati si Antonio Trillanes na ang ICC raw ay nakapag-interview na ng ilang opisyal ng gobyerno na isagawa na yung mga kailangang dokumento. At meron pa po siyang sinasabi na si Pangulong Duterte raw, dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ang kanyang mga kasamahan si Bato at iba pang mga akusado raw ng ICC ay naka blue notice at red notice na sa Interpol. Ang ibig sabihin daw noon, kung sakaling sila ay lalabas ng bansa,
iho-hold sila at iimbestigahan ng ICC. Ang isa pong nakakatuwa dito sa issue ng ICC na ito, tingnan nyo to. Tingnan nyo po yung paglabas nung survey ng Pulse Asia at paglabas nitong post ni dating Supreme Court Justice na si Carpio na may kaugnayan sa ICC. Kasi po, ganito ang nangyayari sa ngayon. Sa tuwing magkakaroon ng magandang pangyayari o kaya magandang nagagawa yung Vice President at yung kanyang opisina o kaya yung kanyang mga kasama sa gobyerno kagaya ng kanyang kapatid sa Davao o kanyang mga kaibigan dyan sa Kongreso at sa Senado, agad po lalabas yung issue ng ICC. Lagi po siyang mapapag-usapan. Kapag may magandang issue sa Vice President at sa kanyang opisina at sa kanyang mga kasama, kaalyado, lalabas po yung issue ng ICC. O kaya nga po ang dating, itong issue ng ICC, parang ginawa na lang nilang pambudol sa mga Duterte at sa mga sa mga kasamahan ni Duterte. O so doon sa mga maka-Duterte. Parang pag may magandang nagagawa o may magandang nangyayari, parang gugulantangan nila, oy, parating si ICC, huhulihin si ganito, huhulihin si Digong, at mawawala na siya ng pag-asa pa kasi aarestuhin na siya at iimbestigahan. Natatandaan nyo po yung issue doon sa noong panahon na nilusob ng PNP yung KOJC. Noon pong mag-issue ng temporary yung parang pinipigilan yung mga pulis ng Davao Court, lumalabas na naman po yung mga issue na si Duterte ay malapit ng hulihin ng ICC, meron ng mga CIA dyan sa Davao na nag-iimbestiga kay Duterte. So parang ang dating ngayon, itong ICC, parang sa totoo lang parang pambudol na lang nila eh. Parang wala nang yun bang parang ang dating eh, sige, pagka may nagawa silang maganda, takutin natin. Darating yung ICC, huhulihin sila. Pero ang isa pong nakakapagtaka rito sa mga to, hindi sila magkakasundo ng direksyon. Yung presidente ayaw. Yung DOJ dati, ang sinasabi, hindi makikialam sa investigasyon. Parang wala silang isang direksyon kung anong gagawin. At saka ang isa pong masakit, wala namang lumalabas na galing sa gobyerno natin o galing sa DOJ man lang na nagpadala ng pillar o nagpadala ng communication yung ICC na sila ay papunta na sa Pilipinas para iserve yung warrant of arrest. Kasi hindi naman po pwedeng basta na lang silang pumunta na pupunta sa Pilipinas, pupunta ng Davao, aarestuhin si Duterte. Hindi po pwedeng mangyari yun. Baka ang pag ganyan ang ginawa nila, baka silang imbis na sila ang makahuli, baka sila ang mahuli. At isa po kasing matibay na dahilan, isang matibay na pananggalang o sa katotohanan lang, yung ang Pilipinas ay hindi miyembro ng ICC. Yun po ang isang napakalaking katotohanan na walang karapatan dito ang ICC. Kahit pa po sabihin na gumamit sila ng Interpol o gumamit sila ng CIA, pero ang kaso po kasi galing pa rin sa ICC.
So lahat po ng koneksyon na may kaugnayan sa ICC, hindi po yan pakikinggan dito sa atin dahil hindi po tayo miyembro ng ICC. So kaya itong post na to, matutuwa ka na lang, matatawa ka na lang binubudol na lang nitong mga ito ang mga naniniwala sa mga Duterte o naniniwala na magkakaroon ng magandang pagbabago kapag nanalo ang mga Duterte. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming pong